Good morning everyone. So for today, we will be performing post-mortem care in a deceased patient. So ano nga ba muna, para saan muna po ba ang post-mortem care? Ang post-mortem care po is yung aftercare sa isang patient na namatay na, and ito po yung proper na pagbalot sa patient or pag-aalaga sa patient before siya dalhin sa morgue. So paano nga po ba ginagawa? So first of all, check po muna natin yung identification ni patient. Of course, hindi na makakapagsalita si patient, so we will check it naman po. Okay. So, ang ginagawa pong pag-check para po tama po yung para ma-check po natin if tamang tao po yung gagawa natin ng post-mortem care. So, of course, privacy, kunyari. Then, hand hygiene po. Then, clean gloves. After po natin mag-put ng gloves, dito po sa part na to is we will bathe the patient na po, and after bathing, before bathing po, we will remove his or her accessories, then proceed sa pag-bed bathe dun sa patient. So, then, after po nun, let us proceed na with bed bathing. So, after po naman natin yung bed bath si patient, proceed na po tayo sa mismong post-mortem care procedure. So, for this procedure po, we will put cotton balls po sa possible na pwedeng labasan ng mga discharges like blood, etc. So, for this po, we will put cotton balls sa eyes, sa eye sockets, sa nose, sa mouth, sa ears, and if possible, sa anus din po. Pero sa lower extremities po, mas prefer po na ginagamitan ng diaper. So, we will start na po. Cut natin. Pause natin. So, ayun, after lalagyan na po natin si patient ng bulak sa kanyang mga possible na pwedeng paglabasan ng discharges. So, first, yung eyes. Make sure po na masasecure siya ng may microport tape para po just in case. Next po is sa ears. Then, perform po ng cravat. Cravat is, ito po yung sa kanya where we will tie his jaw to the head po. Kasi, after 15 to 20 minutes, magre-relax na po yung muscles deceased patient, wherein yung jaw niya po is potential na bumuka and mahihirapan po sa mortuary or sa morgue na i-embalsam siya just in case. So, that's the reason for proper cravat po.
Then, after po ng cravat is, make sure po yung shrouds is nakapin ng maayos kay patient. Para po after we remove the upper linen or yung buhok niya po is, may babalat po natin siya ng maayos. Oh, and also, let's not forget na lagyan po natin ng diaper si patient after ng upper extremities, after na po natin lagyan ng bulak sa upper extremities. Let's not forget na lagyan din po yung lower extremities niya ng salon ng mga possible discharges kasi nga po nag-relax na po yung muscle ng patient. So, after po nun, carefully remove yung unan. Carefully remove yung unan. Then, babalot na po natin sa patient partially para for privacy din po. Then after po nun is we can bring the patient na to the morgue. And also in addition po, when doing postmortem care, make sure po na continuous tayo or consistent tayo sa pagtatanong sa family member ni patient if they would like to stay and see through the procedure po ng pag-aalaga natin sa family member na na-disease. Or if gusto nilang umalis or if gusto nilang tumulong ganito ganyan. So, ayun lang po for postmortem care. Thank you for watching.